Hello, Philippines! Hello, the universe! Totoo ba? Or is it true na blinak ni Ann JKN ang Philippine audience sa kanyang Facebook account? So, kung totoo to, pag-uusapan natin ang 5 possible reasons why Philippine users are banned from her profile sa Facebook. So, tignan natin mismo. I-check natin from my profile kung black nga ba ako sa kanyang Facebook account. Okay, so gamit ko ang page ko. Let us now check kung naka-block nga ba si Ann Jacra Duty Tip or blinak niya ang Pilipinas users. So me from the Philippines, let us going to check kung naka-block ako kasi I'm from the Philippines. I'm currently in the Philippines. So in here, let us type Ann JKN. So here, we can see, ayan with 12 million followers. And then, check natin yung profile niya. So, ibig sabihin, meaning, naka-unblock. Either naka-unblock or hindi talaga ako naka-block sa kanya. So, I can have a glimpse of her profile. So, as you can see here, 12 million followers, 628 following, and JKN, founder and CEO of JKN Global Group Public Limited, which owns Miss Universe organization. So, scroll natin ng konti, but I should be careful because baka maka-copyright strike ako if I'm going to, ayan, yung Miss Universe. So, if this is a video, then I'm not going to scroll up further kung video siya. Yeah, it seems like a video, so I'm not going to scroll it down, up, whatever. Ayan. So, na-access pa naman natin ang profile ni Ann JKN. So, let us going to talk about bakit blinak niya ang mga users from the Philippines. So, let us talk about 5 possible reasons. Mukhang na-unblock na ang Philippines kasi I already have or I can already see her profile gamit ang aking Facebook from the Philippines mismo. Kaya, don't forget to follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Kaya, thank you so much for following me. Eto na, the first possible reason kung bakit. So, this is all about the backlash o kaya bashings against kay Ann JKN. So, siguro, natuklasan niya, basing from her IT na employees na mga nagbabash sa kanya are mostly mga Pilipino. Siguro, kaya, ayun, they advised her or she advised her PR staff, mga social media staff na i-block ang Philippines. For the meantime, siguro, and I am sure temporary lang yan, it's because, syempre, i-unblock rin lang naman niya. So, para mabawasan yung mga nangbabash sa kanya, especially sa mga below the belt bashings. Kaya, yun yung mga, siguro, advice niya kasi nga, di ba, CEO siya, isa siyang big boss. Kaya, marami siyang staff na nararapat lang na mag-decide na to keep her Facebook, siguro, private, away from Filipino na bashers. Kaya, mabuti na lang na unblock na ngayon. So, pwede na nating makita yung mga profiles niya, especially sa mga bagong post niya. Second reason is, sobrang taas pa ng level ng emotions ang mga pageant fans around the world. Hindi lang nasa Pilipinas. Kasi may mga countries, especially sa mga Latin American countries, na hindi rin makapag-move on, lalong-lalo na sa mga countries na El Tocuyo. So, masakit din sa kanila na hindi makapasok ang candidate nila sa semifinals round. And hindi rin talaga may iwasan na magme-message sila kay Madam Halu na why like this, why like that. Tapos may mga bashings pa, may mga kung ano-anong mga, alam mo yon, yung pambabatikos na natatanggap niya maliban lang sa mga Pilipino. So, I am certain siguro there is a possibility na hindi lang Philippines yung tinarget niya na i-block pansamantala, kundi there are also some areas around the world para to keep her profile in private na hindi ma-search, lalo na sa mga countries na parang napili niya na i-off muna. The third reason is discrimination. Yes, kasi nakikita ko sa mga comments na
tinitake advantage yung pagiging transgender niya ng mga bashers to vent out their feelings or to express their emotions dahil nga ang daming nalungkot, ang daming very, very sad sa resulta ng Miss Universe 2023. Medyo masaklap lang din kasi as a transgender, talagang nakareceive siya ng mga sarit-saring discrimination, mga harassment, verbally, pwede rin physically since childhood siya. Kasi syempre, member siya ng LGBT such as me also na alam mo yon kahit na kinakaya yung mga harassment, discrimination, bullying, meron pa rin, masakit pa rin. Like me, hindi naman ako manhid na kapag nilalait or dinadown ang pagkatao ko, parang pinapakita ko na okay pa rin ako. Pero deep inside, syempre, no, masakit talaga. Masakit sa damdamin na may mga tao na nagda-down sa'yo just because you're a member of the LGBT. Number 4 is to protect her account, FB account. Hindi biro magkaroon ng 12 million na followers or likes, no, against mass reporting. Kasi nga, we understand, mataas pa ang emosyon ng mga pageant fans and pati na rin ako, pero hindi ako nag-report ng account niya. But then, hindi mo may iwasan na ang daming nag-report sa kanyang account. So, in-advise talaga sa kanya yung mga IT staff niya na i-private muna yung account niya kasi nga nadadala ang mga tao sa emosyon, so babanatan talaga yung account niya. In this way, it will help protect her account sa mga unusual na reports kasi pwede talagang matanggal ang kanyang Facebook sa mga mass reporting. Kasi sa ngayon, medyo rampant yung mga cancel culture na mga gawain, especially kapag may hindi nagustuhan ang mga tao regarding sa mga ginawa mo o kaya regarding sa nangyari sa isang event. So, yes, and hihintayin siguro nila na huhupa yung emosyon bago nila i-unblock. So, katulad ngayon, mukhang naisip siguro nila, na-estimate nila or na-observe na hindi na ganito kataas yung emosyon kaya na-unblock na ulit ang Pilipinas. Pang fifth possible reason is mental health protection din. So, hindi lang profile protection, kundi alagaan din natin yung emotional and mental well-being natin. Why? Kasi kahit nasabihin mong hindi ka tinatablan sa mga comments, sensitive pa rin tayo deep inside. Kaya nga, hindi natin may iwasan na may mga kakilala tayo na nag-aaway just because of a certain comment, of a certain reaction. So, importante talaga na pangalagaan natin ang ating mental health. It's because even though we are not physically present sa ating mga profile, pero madali kasi tayong ma-reach out, madali tayong makapag-establish ng communication using online platforms such as social media na alam mo yun, hindi natin may iwasan talaga yung mga feedbacks na negative, insensitive, tapos harassment na nakaka-apekto talaga sa mental health. So, syempre siguro, in-advisean siya ng kanyang medical team na tagapangalaga ng kanyang health na why don't you off it muna yung profile mo in order to protect your mental health. Siguro, syempre, kasi di ba mayaman siya. So, meron at meron talagang nag-a-advise sa kanya. Hindi lang sa business, kundi pati na rin sa kanyang health. Mentally, physically, emotionally, physiologically, yan. Pati spiritually, o di ba? Pero disclaimer ha, wala po akong kinakampihan kahit na sino. Pero kung tatanggalin mo talaga yung emosyon mo at i-analyze mo kung bakit ang isang tao ay nagdi-deactivate, tapos mamaya i-reactivate niya dahil pwedeng ganito yung mga reasons din. So, halos similar, no? Lalong-lalo na kapag medyo kilala ka ng mga tao or meron ka ng mga fan base. Ayan. So, sana may natutunan kayo dito sa video na to, especially sa mga nangyayari kapag dini-deactivate mo yung Facebook account mo, kapag nakakaranas ka ng extreme na backlash sa online media. Okay? So, that's it guys. I hope hindi nyo ako ibabash dito sa video. And sana, subaybayan niyo pa rin ako sa mga next vlogs ko, mapa-pageant man or non-pageant topics. Okay, so thank you very much and have a wonderful day.